At nagsasaad nga ang bida sa kanyang sarili, habang iniinda pa ang kanyang pinsala. Ang murderous aura ng bala ay hindi pa nga raw tuluyan natatanggal ng epekto sa kanyang katawan, kahit na may tatago niya raw ito mabilis din itong makakalabas at susubukan siyang patayin. Kasunod nun, sinuri ni Chu Qing ang baril, na nagsasaad nga ito ay isang ordinaryong baril lamang. Sa kabilang banda, makikita rito ang isang bala na naglalabas ng murderous aura. At kasabay nun, dali-dali naman sinuri ni Chu Qing ang bala, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip. Ito ay mukhang mayroong isang aura na nakaimbak sa bala. Ang bala na ito ay tiyak na dinisenyo upang harapin ang mga martial artist. Sa kabilang banda, makikita rito si Huanir sa paglalaro ng kanyang computer. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang lumitaw si Chu Qing na nag-aagaw buhay na. Napasigaw naman si Huanir sa labis nitong pag-aalala sa kanya, at nagtanong din ito sa bida, na kung anong araw ang nangyari sa kanya, at sinabi din ni Huanir na kailangan niya ng araw siyang dalhin sa hospital sa loob ng maikling panahon. Nagsalita naman si Chu Qing, na wag ng araw mag-alala si Huanir sa kanya dahil hindi pa nga raw siya mawawala, kaya ang kailangan niyang gawin ay ang putulin ang bulok na laman mula sa kanyang sugat. Kumuha naman ng isang kutsilyo si Huanir, ngunit hindi niya kayang gawin ang pinag-uutos ng bida sa kanya dahil natatakot nga itong saktan si Chu Qing. Sa kabila ng kanyang pag-iisip, bigla na lamang sumagi sa isip niya si Ye Qianxi, na hihingi nga raw siya ng tulong dito. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Ye Qianxi sa bahay ni Huanir. At makikita rito si Ye Qianxi, na nagdidilim ang kanyang paningin dahil may kasama nga raw ibang babae ang bida. Kasabay nun, pinapaalis na niya si Huanir upang gawin na ang pagtanggal ng bulok na laman sa katawan ng bida. Kasunod nun, sinimulan na ni Ye Qianxi ang pag-alis ng bulok na laman kay Chu Qing, at kasabay nun, napahiyaw naman sa sobrang sakit ang bida. Sa kabilang banda makikita rito si Huanir, na pinagmamasdan ang ginagawa ni Ye Qianxi sa bida, na masyadong araw itong brutal sa paggagamot. Sa kabutihang palad, nagtagumpay naman si Ye Qianxi na gamutin ang bida, kaya ito ay nawala na ang sakit ng kanyang nararamdaman. Dali-dali naman pumunta si Huanir na naiiyak na nagtatanong, na kung ayos na bang araw ang kanyang mahal. Nagpintig naman ang mga tenga ni Ye Qianxi, na wag na nga raw mag-alala si Huanir dahil ayos na nga raw siya. Pinagpawisan naman ng malala si Chu Qing, na hindi niya raw inaasaang sobrang natatakot si Huanir na saktan siya, kaya tinawagan niya si Ye Qianxi para gawin ito, talagang nailagay raw sa isang nakakahiyang sitwasyon. Kasabay nun, nagsalita naman si Ye Qianxi na lumabas na muna nga raw si Huanir para kumuha ng tubig kay Chu Qing. Sa pagsara ng pinto ni Huanir, dali-dali naman nagpalabas ng malakas na killing intense si Ye Qianxi, at nagsasaad nga ito na kung bakit nga raw nandito ang bida sa bahay ni Huanir na wala man lang siyang kaalam-alam. Natakot naman rito si Chu Qing, na parang nakakita nga raw siya ng mabangis na leon na naagawan ng pagkain. Kasabay nun, sabay lihis naman ang paningin niya kay Ye Qianxi, at nagtanong nga ito na kung bakit pwede raw siyang magkaroon ng maraming lalaki sa tabi niya, ngunit raw siya ay hindi pwedeng magkaroon ng maraming babae sa tabi niya. Aba, magaling din ang bida na magpalusot. Nagsalita si Ye Qianxi, na kaya sinasabi ng bida sa kanya iyon, na kung maghahanap raw siya ng ibang lalaki, wala ka bang pakialam? Sumagot naman rito si Chu Qing, na ang lipunang ito ay sa batayan ay hindi makatarungan, at kung hindi mo ito matanggap, malaya kang lumayo sa akin anumang oras. Dagdag din niya, habang seryosong nagsasaad, na may karapatan nga raw siyang gawin iyon at kung tatanggapin niya ito o hindi ay isang ganap na ibang kwento. Bigla na lamang naglilisik sa pangmumula ang mga mata ni Ye Qianxi sa galit, na ano nga raw klaseng utak na mayroon ng bida sa ibang pamantayan. Kasabay nun, tuluyan na nga nagalit ng sobra si Ye Qianxi sa bida, at makikita rin rito si Chu Qing, nagigilty sa mga nangyayari ngayon. Kasunod nun, bigla na lamang pininggat ni Ye Qianxi ang tenga ni Chu Qing, na nagsasaad nga ito na pumapayag sa gusto ng bida, ngunit nagtanong ito kung bakit nga raw siyang pumunta sa bahay ni Huanir, at bakit hindi nga raw sa kanya. Nagpaliwanag naman si Chu Qing, habang namamaga ang tenga nito, na ang mga tao sa iyong panig ay maraming mata at napakakomplikado, kaya mas pinili niyang pumunta rito kesa sa kanya. At nagtataka naman rito si Chu Qing, na kung bakit nga raw siya nagtatanong ng sagot. Nagtanong naman na nagagalit si Ye Qianxi, na kung ano nga raw ang nangyari kagabi.
Sinabi ni Chu Qing na nakapaslang nga raw siya ng taga-Jianwu sect. Kasabay nun, nabigla naman rito ang dalawa, dahil sa nakakakilabot na nalaman nila. Ipinaliwanag ni Chu Qing na sinubukan nga raw siyang paslangin ito, kaya lumaban nga lang ito ng pabalik, at pinakita naman ng bida kay Ye Qianxi ang isang bala na may murderous aura. Sinuri naman nito ni Ye Qianxi ito raw ay isang Wangchuan, at mas swerte pa nga raw ang bida dahil nakaligtas ito. Nagtaka naman si Chu Qing na kung anong ibig sabihin ng Wangchuan. Ipinaliwanag ni Ye Qianxi, ito ay isang bangungot para sa lahat ng martial artist. Sa kabutihang palad, hindi ito madaling likhain at ang mga bala na ito ay monopolyo ng Ministry of Defense at hindi lahat ay makakakuha nito. Bukod pa rito, limitado lamang ang resources nito sa lungsod. Nagtanong naman si Ye Qianxi na kung ano ang antas ng Jianwu na nakalaban ng bida kagabi. Sumagot naman rito si Chu Qing na hindi niya nga raw alam kung anong antas nito, pero ito ay nagsusuot ng kulay lilang balabal. Ipinaliwanag din ni Ye Qianxi, ang Jianwu messengers ito ay nahahati sa 5 antas, pula, dilaw, berde, asul, at lila. Ang pula ang pinakamataas na antas, habang ang lila ang pinakamababa. Sa pangkalahatan, ang mga tagamasid na nakasuot ng berdeng balabal ay itinuturing na Wangchuan. Dagdag din niya sa bida, sa gitna ng mga kahirapan, ano ang mayroon ka, at bakit mo nakatagpo ang supervisor na nakasuot ng lilang balabal na humahawak sa Jianwu messengers? Wala na lamang nasabi ang bida rito, kundi magtanong na lang na kung ano ang mga antas para sa mga mandirigma ng martial arts. Nagtaka naman na nagsasaad si Ye Qianxi, na isa raw si Chu Qing sa mga cultivator ngunit hindi niya alam kung ano ang mga antas nito. Nagpaliwanag naman si Chu Qing, noong bata pa nga raw siya nakilala niya raw ang isang pulubi. Naawa ako sa kanya, kaya bumili raw siya ng libro at nag-aral, kaya mga kahangal maging mabuti rin kayo sa akin. At magbigay na kayo ng super thanks dyan sa baba. Naiinis naman na pinipigilan ni Ye Qianxi si Chu Qing, na wag nga raw itong magkwento ng kung ano-ano, at ipapaliwanag na nga raw niya ang mga sumusunod. Ang mga martial arts ay nahahati sa 5 larangan, mula sa mababa hanggang sa mataas. Rujing, Wujing, kalikasan, Jijing, pagbabago, Huajing, at ang banal na larangan ng Shengjing, at ang bawat kaharian ay hinahati sa 9 na divine layer. Nagtanong naman si Chu Qing na kung ano nga raw ang antas ng lakas ni Ye Qianxi. Sinabi ni Ye Qianxi na may pagmamayabang sa bida, na nasa Rujing 9 layer na raw siya, at malapit na nga itong mag-breakthrough sa Wujing realm. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nag-alarm ang telepono ng bida, at dali-dali naman itong tumayo dahil may klase pangaraw. Pinigilan naman siya ni Ye Qianxi na huwag na nga raw gumalaw ang bida, at pagkatapos ng ganitong seryosong pinsala, kailangan niya raw magpahinga ng ilang araw, at kasabay nun, sumang-ayon din si Huanier sa sinabi ni Ye Qianxi. Bigla na lamang inalis ni Chu Qing ang kanyang benda sa kanyang sugat, at nagsalita nga ito sa kanila, na tignan nga raw nila ang kanyang sugat. Nabigla naman rito si Ye Qianxi, na kung tao pa nga raw ang bida. Dahil nakatanggap na nga ito ng nakakamatay na pinsala ngunit ito pa ay gumaling agad. Kasabay nun, nagtanong naman si Ye Qianxi na kung papaano nga raw ng bida na napigilan ang masamang murderous aura sa kanyang sugat. Sinabi lamang ni Chu Qing na madali niya lamang itong nagawa, at kung gusto nga raw ni Ye Qianxi na matutunan ito. Nagsalita naman si Ye Qianxi na ang paraan ng paggamit ng bala ng taga-Jianwu sect ay isang bagay na tiyak na nais ng sinumang mandirigma, at totoo bang ituturo mo sa akin ang pamamaraan na iyan? Hinawakan naman ni Chu Qing ang balikat ni Ye Qianxi, na wag nga raw itong mag-alala dahil ituturo niya nga raw sa kanya ang pamamaraan, ngunit kailangan niya muna raw pumasok sa eskwelahan. Sumigaw naman si Ye Qianxi, na sandali nga lang daw saad niya sa bida. Hindi na nga niya napigilan si Chu Qing, na umalis, habang si Huanier nag-aalala sa mga nangyayari. Kasabay nun, umalis na rin si Ye Qianxi, na hindi man lang niya kinausap ang kanyang kaibigan, at sabay sara nga ito ng pinto ng napakalakas. Nagulat naman rito si Huanier kung bakit nga raw galit sa kanya si Ye Qianxi. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito ang bida, na natutulog na naman sa klase. Kasabay nun, ginigising naman siya ni Song Chao na gumising na nga raw si Chu Qing, dahil magsisimula na nga raw ang klase nila.
Kasabay din nun, pumunta naman ang kanyang guro para gisingan ang bida. Nagalit naman ito dahil natutulog na naman raw si Chuching sa kanyang klase. Bigla na lang nagising si Chuching sa lakas ng paghampas ng guro niya sa mesa. At nagsalita din ang kanyang guro, na kayong dalawa ni Songcha tumayo kayo sa labas ng silid-aralan. At pagkatapos, pakisuyo, ipasama mo ang iyong mga magulang sa paaralan mamayang hapon para makilala ko sila. Nagulat naman rito si Chuching, na hindi niya kayang maisama ang kanyang magulang sa paaralan. Nagagalit na nagsasaad ang kanyang guro, na natutulog raw sa klase ang bida at nagiging abala kung saan-saan, at naaangkop ba ang araling iyon sa asal ng mga estudyante. Sa tingin raw ba ng bida gusto raw niyang pamahalaan siya. Ayos lang kung hindi ka mag-aral, pero kung maaapektuhan nito ang pagkatuto ng iba, nasa iyo ang responsibilidad na iyon. Nagsalita naman si Songcha na siya raw ang may mali, tumingin naman ang bida sa kanya, na bakit nga raw sinasabi ni Songcha na mali siya. At kasabay nun, nagsalita naman si Chuching sa kanyang guro, nangangako raw siya na huwag nang istorbohin ang ibang tao kapag natutulog raw siya sa susunod. Nagtawanan naman rito ang mga kaklase nila, dahil sa sinabi ni Chuching na kalokohan. Nagalit naman lalo ang kanyang guro, at nagsaad nga ito, na kung gusto ng bida na matulog na lang raw siya at wala na raw siyang pakialam sa kanya. Kasabay nun sabay turo naman ito kay Songcha Oran, na kung hindi ka makapasok sa top 10 sa pagkakataong ito, kailangan mong tawagan ang iyong mga magulang. At para maipakita sa kanilang anak na nagsasayang ito ng oras sa isang lalaki, nagulat naman rito si Songcha dahil niya ito inaasaan na sasabihin ng kanyang guro ang mga ganitong pananalita. Nagsalita si Chuching na kasalanan niya nga raw ang lahat, kaya hindi niya raw dapat siyang pinapahirapan, at ayos lang ba kung siya na nga ang kumuha ng pagsusulit para sa kanya. Sumang-ayon naman ang kanyang guro, na oo, walang problema, at kung mabibigo ka sa pagsusulit at hindi ka makapasok sa top 10, hindi mo lang kailangang tawagan ang iyong mga magulang, kundi kailangan mo ring aminin ang iyong mga pagkakamali sa harap ng iyong mga guro at mga kaklase sa Lunes ng umaga. Nagsalita naman ang kanilang mga kaklase na dapat nga nilang ipaalam sa lahat ang mga panganib ng batang pag-ibig, at ito ay dapat parusahan. Nahiya naman rito si Songcha sa mga pinagsasabi nila sa kanila. Nagulat si Chuching na kung ano nga raw ang batang pag-ibig ang tinutukoy nila. Kasabay nun, sabay tingin naman nito kay Songcha na namumula. Sa pagkatingin ni Chuching kay Songcha bigla na lamang itong namula ng sobra, sa labis nitong pagkahiya sa bida. Napunta ang eksena kay Tang Ziyan nang biglang may tumawag nga ito sa kanya na isang babae, na may bad news nga raw tungkol kay Chuching. Naging seryoso naman si Tang Ziyan sa kanyang narinig. Makalipas ang ilang sandali, pinalibutan naman nila si Songcha, at nabigla nga ito na kung ano raw ang kailangan nila sa kanya. Nagtanong naman ang best friend ni Tang Ziyan na si Tao Yunao, na kung siya nga raw ba si Songcha Oran. At nagtanong din ito, na kung may balak ba ito na kunin sa kanila ang kanilang si Chuching. Paputol-putol naman nagsasalita si Songcha, dahil sa kaba ng kanyang nararamdaman. Hindi na lamang pinansin ito ni Tang Ziyan, at nagtanong na lamang ito na kung saan ba nga raw si Chuching. Sa hindi inaasaang pagkakataon, nabigla na lamang si Tang Ziyan, dahil akala niya raw ay umiiyak ang bida. Kasabay nun, dali-dali naman itong pumunta kay Chuching, na kung ayos lang ba raw ang bida. Nagising naman na nagtataka si Chuching, na kung bakit nga raw nandito si Tang Ziyan. Nahiya naman na nagsalita si Tang Ziyan, na may nabalitaan raw siya tungkol sa kanya, kaya't gusto niya raw bisitahin ang bida at nais niya raw yayain siya na kumain ng magkasama. Nagtaka naman rito ang bida, na kung bakit ang bilis ng tsismis. Kasabay nun, lumitaw naman sa eksena si Songcha na humihingi nga ito ng tawad sa mga nangyari. Nagsalita naman si Chuching, na malinaw na nabahala ka sa pagtulog ko sa klase, pero bakit mo gustong akuan ang kasalanan para sa akin? Talaga bang gusto mo ako? Bigla na lang namula ng sobra si Songcha at hindi na nga ito nakapagsalita pa sa labis niyang hiya sa bida. Tinignan naman siya ni Chuching, na hindi na nga raw kailangan pang itanong, dahil halata naman raw. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang niyakap niya si Songcha na nagsasaad nga din ito na nagbibiro lang siya sa kanya, at alam niya naman siya ay mabuting kaibigan para sa kanya. Kasabay nun, namula din rito si Chuching at napasambit naman ito sa kanyang isip, nabuhay na nga raw siya ng 3 beses,
at ito ang unang pagkakataon na tinatanggihan niya ang isang babae. Tama lang yan MC dahil magiging mahirap na kung dadagdag ka pa. Makikita naman si Tang Ziyan na medyo na naiinis na sa kanyang nasasaksihan. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito sila Chu Qing, Tang Jian at si Tao Yunao. Nagsalita si Tao Yunao na nagagalit na sinubukan nga raw ng bida na yumakap ng ibang babae. Habang nandyan si Tang Ziyan sa gilid, wala ka na bang respeto sa kanya? Gayunpaman humingi ka na ng tawad sa kanya sa nangyari. Nagsalita naman si Chu Qing, at nagtanong na kung ikaw si Tao Yunao, tama ba? Maraming bulaklak malapit sa Tang Ziyan, pero bakit hindi mo siya pinapayagang humingi ng tawad sa akin? Tugon naman ni Tao Yunao, na si Tang Ziyan ba ay hinahayaan mo dahil sa kakulangan ng pagmamahal para sa iyo? Nagsalita naman si Chu Qing, na hindi nga raw siya spoiled kay Tang Ziyan, ngunit sa totoo lang, spoiled raw si Tang Ziyan sa kanya. Napatahimik naman rito si Tang Ziyan, at habang ang kanyang kaibigan ay natatawa na lamang sa narinig niya sa bida. Nagsaad naman si Tang Ziyan, naghihintay ako na alagaan mo ako, pero kailangan mong maging mas mabuti kaysa sa akin, kung hindi, ano ang gagawin mo para alagaan ako? Tugon naman ni Chu Qing na maghintay lamang raw si Tang Ziyan sa kanyang gagawing hakbang. Kasunod nun, biglang hampas naman ni Tao Yunao sa lamesa, kahit na biro lang, Chu Qing taos puso kitang binabalaan, mula ngayon, umiwas ka sa ibang mga babae at ayusin mo ang iyong mga suliranin, at huwag kang gumawa ng gulo, naintindihan mo ba? Hinampos nga ulit ni Tao Yunao ang lamesa, na kung naiintindihan ba nga raw ng bida ang kanyang mga sinabi. Nairita naman rito si Chu Qing, sabay hawak naman ito sa damit ng babae, at sarkastiko niya nga itong kinausap, hiningi mo sa akin na lumayo sa ibang mga babae, hindi ka rin ba babae? Dapat ba akong lumayo sa iyo? Hindi na nga nakapagsalita pa si Tao Yunao sa mga tinura ng bida sa kanya. Kasabay nun, nagsalita si Tang Ziyan, na tumigil na nga raw silang dalawa sa pag-aaway, at mauna na nga raw si Tao Yunao na umalis at susunod na lang siya mamaya sa kanya. Wala na nga nagawa rito si Tao Yunao, kundi ang sumang-ayon sa Big Boss. Kasabay nun, lumapit naman si Tang Ziyan sa bida, na nagsasaad nga ito, na hindi niya raw siya sinuspoiled at hindi niya rin siya masyadong tinutulungan, at nagtanong din ito kung galit ba ang bida sa kanya. Sumagot naman si Chu Qing, na hindi man raw siya galit sa kanya, ngunit alalahanin mo iba raw siya sa ibang mga lalaki, kaya huwag kang umasa ng kahit anong espesyal mula sa kanya. Kasabay nun, sabay hawak naman ito sa kamay ni Tang Ziyan, na huwag nga raw itong mag-alala, dahil mahal ko kayong lahat mga kahangal, kahit yung iba dyan walang jowa. Na-touch naman rito si Tang Ziyan, na naniniwala nga raw siya sa bida. Nagsalita naman si Tang Ziyan, na sinuri niya raw ang recipe ng bida. Ito ay hindi isang recipe na nakatutulong sa mga martial artist na umunlad, ito ay isang lason sa paglilinang. Napasambit na lamang si Chu Qing sa kanyang sarili, na paano magiging posible ang ganitong bagay. Ito ay tiyak na isang recipe na makakatulong sa mga tagapagsanay na mapabuti ang kanilang cultivation. Ipinaliwanag pa ni Tang Ziyan. Ang recipe para sa lason na iyon ay napaka-espesyal, at ang research lab ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ito. Gayunpaman, ang recipe ng lason para sa pamilyang Tang ay nananatiling napakahalaga, sa ibang salita, napakataas ng halaga nito. Ang aming pamilya, ang pamilyang Tang, ay nais ito, at maaari mong itakda ang presyo. Sinabi ni Chu Qing, iyon ay isang regalo niya para sa kanya at hindi na ito kailangan ibenta, dahil pagmamay-ari niya ito. Napasambit na lamang si Chu Qing sa kanyang isip, isang recipe upang mapabuti ang kanilang cultivation, ngunit ito ba'y lason para sa mga tagapagsanay ng mundong ito. At kailangan niyang maging mas maingat. Sinabi naman ni Tang Ziyan, hindi niya raw ito matatanggap ng libre dahil ito ay talagang isang napaka-espesyal na bagay para sa aming pamilya, at ito rin ay napakamahal. Kung inaalok mo ito sa mababang presyo, isang insulto iyon sa akin. Wala na lamang nagawa rito si Chu Qing, kundi itanong kung magkano raw ang presyo na iyon. Sinagot naman ni Tang Ziyan ito ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Nagulat naman rito si Chu Qing, at napasambit na lang ito sa kanyang isip, na kung ibebenta niya raw ang lahat ng mga recipe na alam niya, magiging mayaman ba raw siya nang hindi niya namamalayan. Kasabay nun, masaya naman tumugon si Chu Qing,
na sumasang-ayon raw siya, gayunpaman, nais ko rin sanang bumili ng ilang mga halamang gamot mula sa pamilya Tang. At sambit din niya sa kanyang isip na gusto rin ni Mrs. Ye ang herbal na elixir, at ang mga materyales ay maaari lamang bilhin mula sa pamilyang Ye. Nagtanong naman si Tang Ziyan na huwag mong sabihin gusto mong linisin at gumawa ng gamot. Tanong naman si Chu Qing kung hindi ba nga raw siya pwede gumawa ng gamot. Nagpaliwanag si Tang Ziyan, hindi lamang sa pamilyang Tang, kundi sa buong imperyo, walang lalaking marunong gumawa ng gamot, pero kung ikaw, siguro kaya mo itong gawin, at inaasahan niya na nga raw ito sa bida. Napasabi na lamang si Chu Qing sa kanyang sarili habang ito ay kumakain. Ang mundong ito ay punong-puno ng kababalaghan laban sa mga lalaki. Kasabay nun, bigla na lamang kinuha ni Tang Ziyan ang tira ni Chu Qing sa kanyang pisngi, at sabay kain naman ito sa bida, yum, sana ako din makain niya hehe. Nahiya naman na nagtanong si Chu Qing na kung ano raw ang ginagawa ni Tang Ziyan. Sinabi naman ni Tang Ziyan, sa wakas nga raw ang lalaki niya ay kinilig na sa kanya, sana kayo din mga kahangal. Kasabay nun, sabay hawak naman ito sa pagmumukha ng bida, na pakiusap, pakinggan mo ang aking sasabihin, huwag ka nang magsanay ng mga sinaunang martial arts, seryoso raw siya, kung gusto mong protektahan ang sarili mo, paprotektahan kita, at mukhang hindi ka masyadong maayos ngayon, ito ba ay dahil sa pagsasanay mo sa sinaunang sining ng pakikipaglaban? At sabay bigay nga nito ng hilang medicine, at sabay hawak nga ito sa batuta ng bida, sa legs pala. At dagdag pa ni Tang Ziyan, na kung malalaman niya raw na nagpapatuloy ang bida sa pag-eensayo ng martial arts, maghihiwalay raw sila, at ayaw niya raw maging baog ang kanyang boyfriend at hindi makabuo ng bata. Nagulantang na lamang si Chu Qing sa kanyang nalaman na nakakakilabot na katotohanan sa mundong ito, at napasabi na lamang ito sa kanyang sarili, na kung naaapektuhan ba ng pagsasanay ng mga sinaunang martial arts ang kanilang pagiging totoong lalaki nila. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Chu Qing na nakauwi na sa kanilang bahay, at sa nakaraang gabi hindi nga raw siya nakauwi. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang siya hinayla ng kanyang tatay, para maturuan ito ng leksyon, at sabay palo nga ito ng napakalakas sa puwet ng bida. Napaiyak naman rito si Chu Qing sa lupit ng kanyang tatay. Kasunod nun, bigla na lamang silang huminto, dahil tumawag si Ye Qianxi na uncle sa tatay ng bida. At kasabay nun, nagpaliwanag naman ito, nakasalanan niya raw lahat, at kagabi, nalasing raw siya, at inalagaan raw siya ni Chu Qing magdamag. Nagulantang naman silang dalawa, na kung bakit nga raw nandito si Ye Qianxi sa kanilang bahay, at ano ang sinasabi niya na nalasing siya, at inalagaan ko siya. Ano na lamang ang iisipin ng kanyang mga magulang tungkol dito. Kasabay nun, sabay nagulantang naman ang kanyang tatay, dahil hindi na nga raw niya alam kung ano ang gagawin niya sa anak niya. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong naman rito si Chu Qing, kung bakit nandito si Ye Qianxi sa bahay nila. Bigla na lang inabot ni Ye Qianxi ang isang hilang medicine sa bida, at nagsaad nga ito, na ito ang gamot para tuluyan ng gumaling ang kanyang sugat sa balikat. Napasambit naman ang bida, na ang binibigay ni Ye Qianxi, ang hilang medicine na nagmula sa pamilya Tang. Nagsaad naman rito si Ye Qianxi, na hindi na nga raw kailangan ng bida ito, dahil ikaw ang kasintahan ng young lady sa pamilya Tang, kaya siguro meron ka na nito. Kinuha naman nito ni Chu Qing, para hindi na nga raw magtampo si Ye Qianxi sa kanya. Kasabay nun, nagsalita si Chu Qing, natuturuan na nga niya si Ye Qianxi, na kung papaano labanan ang nakakamatay na lason ng Jianwu sect. Nagsalita naman si Ye Qianxi, ang paraan ng paghawak na bala ng may lason ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay mismo. Nagsalita si Chu Qing, na hawakan na nga raw niya ang kanyang kamay, para makapag-chok-chokan na sila. Kasunod nun, makikita rito ang dalawa na dinidikit ang kanilang mga palad, para maipasa kay Ye Qianxi ang kaalaman tungkol sa isang makapangyarihang teknik. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nawala ng lakas si Ye Qianxi sa labis na taas ng teknik ng kanyang inaaral. Nag-aalala naman na nagtanong ang bida, kung okay lang ba nga raw siya. Sumagot naman si Ye Qianxi, na may masakit nga raw sa kanya, kaya hindi siya makagalaw. Kasabay nun, pinainom na ni Chu Qing ang hilang medicine kay Ye Qianxi, para ito ay gumaling agad. Kasabay din nun, bigla na lamang nabigla ang bida,
dahil nawasak raw ang meridian ni Ye Qianxi nang ilagay niya raw ang kanyang aura, at sa kabutihang palad ay may gamot siya mula sa Tang family kaya wala itong magiging problema sa kanila. At naalala raw ng bida noong huli niyang pinagaling si Tita Ye, pumasok din ang aura sa kanyang katawan, pero wala siyang ganitong pakiramdam, at susubukan niya nga raw na naman na ipasok ang kanyang aura sa kanyang katawan. Kasabay nun, naging pula naman ang mga mata ni Chu Qing, sa labis nitong pananibik sa kokomilon ni Ye Qianxi. Pagkatapos ng ginawa ng bida, nagtanong naman ito kung kamusta na raw ang pakiramdam ni Ye Qianxi. Sumagot naman si Ye Qianxi, wala na raw ang sakit na nararamdaman niya, at naging komportable na ang kanyang pakiramdam ngayon. Napasambit naman si Chu Qing sa kanyang isip, na totoo lahat ang sinabi ni Tang Ziyan na nakakalason talaga ang kanyang mga recipe. Sa mundong ito, sinasabi na ang mga abnormalidad sa mga meridian ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae. Kailangan kong makita ang sinaunang sining ng martial arts na ito sa aking sariling mga mata. Kasunod nun, dinaikit naman ni Ye Qianxi ang kanyang kokomilon sa bida na gawin ng araw nila ang World War III. Nagsalita naman rito si Chu Qing na i-adjust ng araw ni Ye Qianxi ang kanyang damit, para masimulan na nila ulit ang kanilang naudlot na laban. Sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang sumigaw ang kanyang tatay, na kung anong araw ang kanilang ginagawa. Nagsaad naman na nagpapanik si Chu Qing na nagkakamali nga raw ang iniisip ng kanyang tatay sa kanila. Nagpaalam na din na nagpapanik si Ye Qianxi, na tiyo, nakakaramdam ako ng hindi komportable kaya humiga ako sa kama ni Chu Qing, at uuwi na raw siya ngayon at babalik na lang sa susunod. Makikita naman rito ang kanyang tatay na katak sa mga ginagawa nilang kababalaghan. Makalipas ang ilang sandali, makikita rito si Chu Qing na sinusuri niya ang artifact na nakuha niya sa Janwu Messengers, at tungkol sa mga kababaihan na may mga abnormalidad sa mga meridian ng mundong ito, kinakailangan ng masusing pananaliksik sa mahabang panahon, ngunit ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang artifact na ito. Sa kabilang banda, makikita sa eksena ang isang babae na sinusuri ang isang dugo na pumatay sa kanilang isang kasamahan, at nagsasaad nga ito na napaka-interesante. Nang pumutok ang bala ni Wang Chuan, halos wala ng dugo sa lugar nito, at ang makita ang isang mamamatay tao ay hindi katulad ng makatagpo ng isang sinaunang mandirigma, kundi parang makilala ang isang Taoista, at ang isang mamamatay tao ba ay tao pa rin. Saad din niya na may kutob raw siya na hindi pa umalis ang mamamatay tao sa Jinmen City. Una, suriin ang lahat ng ospital sa Jinmen City. Pagkatapos, tingnan ang daloy ng droga sa black market, at pagkatapos ay magpadala ng tao upang beripikahin ang sitwasyon sa Shizhen Auction House. Sumang-ayon naman rito ang kanyang alagad, nakikilos na nga raw sila, at nagtanong din ito, kung pupunta ba raw ang kanilang boss sa Jinmen City. Sumang-ayon naman rito ang babae, na oo, dahil ang kanyang fiancé na inayos ng pamilya. Para sa kanya ay nasa Jinmen City din, at siya ang anak ng ika-6 na anak na babae ni Ginoong Chu. Narinig ko na talagang astig siya, kaya gusto kong makilala siya. Balik sa bida ng bigla na lamang itong nabahing, na may taong araw na pinag-uusapan siya ngayon.